President Bongbong Marcos clarifies that fugitive Pastor Apollo Kibuloy did not voluntarily surrender. And Mobile Journal Julie Baiza has the details. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumuko si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos, base raw sa pagkakaunawa niya, hindi naman kusang pagsuko sa batas o sa mga otoridad ang ginawa ni Apollo Kibuloy. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Hindi rin daw lilitaw si Kibuloy kung hindi naman hinabol ng husto ng mga otoridad. Kaya dahil dyan, kinikilala ng Pangulo ang naging puspusang trabaho ng Philippine National Police. Kasabay niyan, iginit ni PBBM na walang barilo armas yung mga pumasok na pulis sa KOJC compound. Kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No major injuries were sa tulukan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang naparil. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Kasabay nito, idinetalye ng Pangulo ang paglitaw ni Kibuloy at kung bakit may presensya ng Armed Forces of the Philippines sa Davao. Sabi niya, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga nitong linggo nang makipag-ugnayan ang kampo ni Kibuloy na handa na nga siyang magpakita. Pero ang hiling nila, kailangang may presensya ng AFP dahil wala na raw siyang tiwala sa PNP. Nang oras ding yon, pinayagan at sumang-ayon na ang Pangulo sa hiling na yan. Hanggang sa magtuloy-tuloy na nga ang koordinasyon. Sa usapin naman ng extradition treaty sa Amerika, It is now in the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. Nilinaw din ng Pangulo na walang magiging special treatment kay Kibuloy. Itatrato daw siya gaya ng ibang naarestong individual. Pero ang tinitiyak nila, igagalang ang karapatang pantao nito at ipatutupad ang due process. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.